may CCTV doon sa area? Meron po, sir. Ang sagot nila sa amin, sir, is after 3 to 4 days, automatic ina-erase na nila yun, sir, kasi napupuno yung memory. After 3 to 4 days? Yes, sir. Kailan nangyari aksidente? June 3, sir. Kailan ka nag-imbestiga? June 3 din, sir. Oh, paano after? Brother, may problema tayo. Sabi mo, okay, acceptable. After 2 to 3 days, wala ng CCTV footage. Nangyari ang aksidente June 3. Yes, sir. You mean, after 2 days, after 3 days, saka mo gagawin yung kailangan? Ito ang Istorya Pinas. Imbestigador na bias, papatawan na ng parusa. Oh my God, grabe to. Mainit ang kadugtong sa nangyari sa taxi driver na binangga at itupad umano ang tinikitan. Kinuhanan ng lisensya kaya humantong sa sitwasyong na mild stroke dahil sa sobrang stress. Nagkaharap-harap na ang taxi driver at ang imbestigador, kasama na rin si One Rider Party List Representative Colonel Busita. Nailabas na totoo ang mga sinabi ng taxi driver sa unang video na tinikitan siya ng imbestigador. Pag hindi ito umamin na siya ang may kasalanan, kaya nagkabanggaan sila ng rider at pinapahiwatig lamang ng imbestigador na bias ito sa mga kadahilanang ang taxi driver lamang ang inisyuhan niya ng ticket at hindi kasali ang rider. Agad na pinagbintangan ng imbestigador ang taxi driver kahit walang patunay. Hindi nga ito nag-imbestiga agad at kunin ang isang CCTV footage na malapit sa aksidente. Kaya hindi ito papayag si Congressman Busita na hindi ito patawan ng parusa. Magsasampa di umano si Congressman Busita laban sa imbestigador. Sabi pa ni Colonel Busita, walang personalan at trabaho lang. Mali ang ginawa mo, hindi ka patas lumaban. Kaya komento pa ng ibang madlang netizen. Maraming natutunan ng mga rider sa vlog na ito. Nanood ako dahil upang matutunan ang mga tamang gawin sa mga imbestigador na mali ang gawain. Kaya mabuhay ka, Congressman Sir Busita. Ikaw ang tunay na tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Salamat sir, nandyan ka, tagapagtanggol sa mga mahihirap na inaapi. Solid sir, number 1, 2025 Senador. Number 1 ito sa senator sa lahat ng mga rider driver. Sigurado na ito ang idol natin dahil ito talaga ang totoong public servant. Kahit noon pa mang hindi pa siya congressman, suportahan natin ito mga idol. Mga ganitong klase ng politiko ang dapat sinusuportahan. Tara mga kababayan, dalhin pa natin si Colonel Bonifacio Busita sa Senado para lalong makatulong sa mga nangangailangang motorista. Bro, good afternoon. Good afternoon. Balita. Sino investigator sa kaso doon sa... Ha? Ikaw? Pati niya nung vlogger? Good afternoon. Dumating ba yung ano? Yung rider? Ay sir, yung rider, tinawagan itong investigator natin. Sinabi nga yung ano sir, na schedule na kahapon pa nga sir. And then they cannot make it the schedule daw sir kasi nasa trabaho. Pati niya nung vlogger? June 3, sir. Check ko lang po, sir. Sir, excuse me, sabi ni Colonel dato kung pwede daw sa office niya. Brother? Doon na lang sana. Sa... Sir, natin ko Basta. sa Sipag ah. Madalas ba aksidente sa area mo? Nasisiro ba kayo sa... Provide sila ng buwan. Kasi hindi kita. Hindi kayo nasisiro. Araw-araw. Kanina lang, meron. Dito tayo. Okay na ako. Thank you. Sana ka, sir. Opo ka nga. Pati nga nung blatter. Si Kapitan. Pakuha yung blatter. Nakita mo yung blatter? dito, sir. Basahin ko nga. Ito po, sir, yung headings. Ito po yung box, sir. Okay, isa talaga isa na. Upo pa ba sir? Sino may sabing sa third lane siya galing? Ako po, sir. Based doon po sa, ano, sir, sa mga evidence. Sa mga... Nga saan?
Meron po siyang pinakitang picture, sir, no? Hindi, Isa po. saan mo nga binase? Dito po, sir. May mga kuha po. Hindi, nan. Paano mo sinabing na galing siya sa third Ito lane? po, sir, i-explain ko po. Mm. Ay, sorry. Bali, sir, ito po, based dun sa picture, sir. Mm. Kung mapapansin nyo po, ito po yung bike lane, sir. Oh. Ito po yung vehicle 1, yung first lane. Ito po yung Nasaan yung taxi? Ito po. Ito po yung taxi, ito po yung first lane, ito po yung second lane. Mm. Kung mapapansin nyo po, ito po yung third lane, and dito po yung second lane. Ito po, sir. Hindi. Anong lane ito? First. First lane po. Oh, saan mo nakuha yung third lane na idea? Ito po, sir. Ito po yung second lane, ito po yung third lane. Okay. Sir, meron po kasi mga iba pong picture. Oo, sir. Hindi lang po, sir, gawa medyo clear yung Pero ito, picture. right after the accident na. Yes, sir. Yan po yung final rest. Nakita mo yung point of contact sa kotse? Yes, sir. Meron po. Nasaan? Bali, ito po, sir. Ito po yung point of impact, sir. Hmm. Nasaan ang point of impact? Ito, sir. Hmm. Bali, nung Okay. nagkaroon sila ng... Tanong ko lang, Yes, sir. base doon sa point of contact, sinong bumaga? Bali, si motor Hindi. po, sir. Si motor. Apa. Tanong, sa observation mo, mabilis ang motorsiklo, hindi naman. Tamang takbo lang, sir, kasi madaling araw po eh. Teka muna. O sige, sabi mo, tamang tap. Sir, mga 60 to 70. Suportahan nyo nga ito ah. Pag tama siya, suportahan nyo ah. Yes. Ang point of contact sa likod ng kotse. Yes, sir. So number 1 is ang bumangga rider. Yes po. Number 2, Sa pinakadulo, sir. sa assessment mo, Yes, sir. mabilis ang motorsiklo, hindi? Mabilis, sir. Mabilis po. Mabilis. Agree. Agree sir, kasi yung damage, Apo, sir. depende sa POI sir, yung hindi, tsaka yung damage. Yes, sir. Mm. Yes, sir. Matagal ka na investigator, di ba? Yes, sir. 10 years, sir. Maliban sa iyong knowledge, experience, Yes, sir. do you think yung taxi na allegedly pipick up ng passenger, do you think ang magiging takbo niya is Sa atin, hindi, sir. imagine, yung Yes, sir. Sa atin. Kasi, hindi, imagine yung demonstration Yes, sir. do you think ang practice ng kotse ganyan? yes, sir. Or ang practice ng kotse ng taxi generally ganyan? Magkaiba yung demo ko ha. Pagkakita ng pasero, yun namang isang situation. Yung situation ng pangalawa, sir. Yan. Apo. Okay. Backupan nyo siya. Ito si taxi, nakakita ng pasahero, lilipat siyang ganun. Okay? Yes, sir. Si rider, ang bilis. Sino ang meron doon tinatawag na last clear chance? Yung motor, sir. Very clear. Pero lilinawin ko sa brother, hindi ko ito kilala. Apo, sir. At ako, representative ng Yes, sir. One Rider Party List. Kung pagbabasehan, dapat bias ako. Sir, Diba? Apo. So, gusto ko lang malaman sa'yo kung totoo yung sinasabi niya. Anong sabi sa'yo ng investigator? Na hindi ko makukuha yung sir, yung lisensya ko kahit nabayaran ko na yung ticket ko sir. Hanggat di pa nasisettle o kaya di pa tapos yung kaso pag sila sa nagpahal sila ng kaso sir. Hindi ko para makukuha yung lisensya ko sir. Tapos, dahil sa sinabi niya, nung umuwi ka na, anong nasa isip mo? Ay yung pamilya ko sir, yung panghanap buhay ko wala. Kasi wala akong magagamit na pang trabaho. Kasi lisensya yung... At first time na na-stroke ka, dahil dyan sa issue na yan. First time, una yan. First time lang po sir. Kasi Sir, pag... na-stroke siya. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, you as investigator, anong sabi mo sa kanya? Ganito po yung sabi ko sa niya. After namin, sir, malaman yung assessment, yung conclusion ko bilang isang investigador na sinasabi namin siya yung at-fault, pinatikitan ko siya, sir. Dahil sinasabi mo siya ang at-fault. Yes po. Pinatikitan ko po siya, and then nung natikitan na po siya, as a procedure, sir, in-explain ko po sa kanya yung procedure. Ganito yan. Ang sinabi ko ganito po. So, very clear, sinabi mo siya ang mali. Yes, sir. At-fault po sa pangyayari. Ngayon, sir, Yun ang, alam mo, investigator brother, hindi ka magdi-decide kung si Pedro o si Juan ang mali. Ang investigation mo, plain and simple. Kasi, brother, doon pa sa pagkakasabi niya na siya ang at fault, nagsintensya na siya eh.
Samantalang dapat ang trabaho ng investigator, isasalaysay niya lang yung nangyari base doon sa investigation niya. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng driver ng taxi na sa pagkakasalita mo pala ngayon, kapatid, Yes, sir. on your level, sinintensyahan mo na siya yung mali. Bali, sir, nag-base po ako dun sa mga evidences ko na. O kaya nga, nagbase ka, pero hindi sapat yung Sir, nagbase ka sa picture. Kaya nga, pinag-uusapan natin, natutuwa naman ako sa'yo, naging fair ang sagot mo. Opo, sir. Ang demo ko nung una, walang taxi, wala pa akong nakita ng taxi na. Yes, sir. So, tama yung sagot mo. Ang practice ng taxi, ganyan. Ngayon, kung mabilis si rider, Bali, sir, ang nangyari makikita po- sa impact eh. Bali, ang So, nangyari- ang brother, excuse me, Sige po. gusto ko lang banggitin sa'yo, you as investigator, hindi ka magsasabing ikaw ang mali, ha? Oh, what happened? Yung sinabi mo sa kanya, masyado niyang dinamdam at naging problema sa kanya. Na pag nangyari yon, magugutom ang kanyang pamilya. Kaya, ang nangyari, na-stroke siya. Bali, Ang sinabi gusto ko, kong sir, sabihin yun. sa'yo, brother, Sige, sir. nagsalita ka na eh, siya yung at fault eh. Huwag niyong gawin practice yun. Dapat ang investigator, balance lang. Hindi ikaw magsasabi, hindi ako, hindi siya. Balance lang. At ang tama mo sasabihin, brother, mag-usap na kayo kasi pag hindi kayo nagkasundo, kung sa palagay mo ay tama ka, magsampa ka ng kaso. Kung sa palagay mo ay tama ka, magsampa ka ng kaso. Wala po ako sa posisyon na magsabing mali ka, tama ka. Brother, doon lang sa pagkasalita niyang at fault siya eh. Lumalabas, tama ang kiniklaim niya. Pero sir, nung sinabi niya, sabi mo yung yung sinabi mo sa kanya. Ganito, sir, ako naman po, sir. Contrary dun, sir, sa sinasabi niya na yung regarding sa paninigid, iba po kasi yung sinasabi niya dun sa tunay na nangyari, sir. Bakit? Anong tunay na nangyari? Ang sinabi ko po sa kanya, sir, is yung lisensya mo is titikitan dahil dun sa pangyayaring incident. Tinikitan mo ba yung rider? Hindi po, sir. Sinintensyahan mo na agad Hindi, sir, siya. ito po yung nangyari. Tama yung, excuse me, ikakat kita, baka makalampas eh. Tama yung claim niya. Siya ang binangga, siya ang tinikitan mo, pinakawalan mo yung rider, at sinabi mo pa, pag hindi niya nasettle ang rider, hindi niya makukuha ang lisensya. Sa madaling salita, kapatid, ikaw na ang nagsintensya. Sir, wala po akong sinabing ganun, sir. Na hindi mo... Bakit ko sinasabing ikaw na ang nagsintensya? Why? Very clear. Sabi mo, at fault siya. Yes, sir. Pangalawa, ang tinikitan mo lang siya. Bakit hindi mo tinikitan si rider? Sir, siya po kasi ang at fault. O, see? Insisting? Hindi, sir. Insisting ka. Nag-base po ako dun sa investigation, man. That is my So, very clear. I-correct mo ako, brother, Colonel. Kung tama ako. Siya ba bilang investigator, siya magde-decide, mali siya? At titikitan niya lang yung isa dahil nagdesisyon siya na mali siya? O, paano ngayon yan? Base sa ating pag-uusap, Yes, sir. yung rider ang bumangga. Pangalawa, yung rider mabilis. Supposedly, yung last clear chance nasa kanya. Kasi, kung titingnan mo point of impact, malayo pa ang distansya. Na-notice na niya yung kotse, yung taxi. Pero dahil mabilis siya, nangyari yan. Tapos ngayon, ang decision mo, siya ang at fault. Sinisuhan mo siya ng ticket, kasi base sa investigation mo, kasalanan niya. Di, nagsintensya ka. Sir, may I speak, sir? O sige. Ganito yan, sir. Kaya po siya, based on my conclusion, kaya po siya ang sinasabi ko dito na at fault. Regardless, bilang isang investigador, sir, ako naman po, nag-training naman po ako. Based sige. on my experience and my training, ganito po ang practice namin. Regardless po kung binangga siya or hindi, ang tinitingnan po namin kasi dito, bilang isang investigador, is ano yung root cause ng collision. Since si taxi, sir, is sudden change lane. Sudden change lane, sir. Ito naman pong... Paano mo sinabing sudden change lane? Based on the position of the vehicle, sir, kung makikita nyo po. Ano ba pag sinabing sudden change lane? Biglang lumiko. Biglang lumiko, sir. O, conflict ka. Yes, sir. Kasi nag-demo ko eh. Sabi ko sa'yo, ano ba ang practice ng taxi driver? Ganyan? O ganito? Lumigo siya, sir, na hindi naman mabilis. May, ang pagligo... Sabi mo sudden Yes, sir. change lane. Opo. Ang pagligo ng isang taxi, sir, especially dun sa case niya, sir, pagligo niyang ganyan, sir, hindi niya naman in-apply yung safety protocol na hinihingi na. Paano mo nasabi?
Sir, based on the picture, sir, on the... Do you Galing think- siya saan? Do you think Galing siya saan? Mm. Ayaw galing kasi sa sabihin. galing sa third lane. Third lane siya galing. Third lane. Mo. saan siya nabangga? Second lane, sir. O, di hindi mo masasabing sudden change ng lane yun. Kasi from third, wala namang violation na yun. From third, lumipat ka sa second. How come nasasabihin mo sudden change lane yun? Because of the position of the vehicle, sir. Sir, kung titingin nyo po yung damage portion ng sasakyan, kitang-kita po natin. Hindi, ganito na lang. Apo, sir. Pare-pareho tayong wala sa pinangyarihan. Okay? Yes, sir. Pahingi na lang ng Sir? Wala ka ba doon? Ano dun po ako nung... nasaksiyan mo ang aksidente. Di pa, after po ng collision, Oh, tinawag-respond po. hindi niya nasaksiyan ang aksidente. Question. Do you think may CCTV doon sa area? Meron po, sir. Kumuha ka ng CCTV footage? Yung CCTV footage po is jurisdiction po ng barangay. You mean, wala kang authority na mag-request? Meron po, sir. O ginawa mo? Yes, sir. Kaya lang, Nasaan? Kasi pagdating po sa Wait, nasaan? wala po silang mapakita, sir. Wala po silang mapakita. Paano ka nag-request ng CCTV Pumunta footage? po kami dun sa barangay, sir. Tinanong po namin kung yung CCTV na yun masasakop ng pangyayariang banggaan, sir. Ang sagot nila sa amin, sir, is after 3 to 4 days, automatic ine-erase na nila yun, sir, kasi napupuno yung memory. After 3 to 4 days. Yes, sir. Kailan nangyari ang aksidente? June 3, sir. Kailan ka nag-imbestiga? June 3 din, sir. Oh, paano after? Brother, may problema tayo. Sabi mo, okay, acceptable. After 2 to 3 days, wala ng CCTV footage. Nangyari ang aksidente June 3. Yes, sir. You mean, after 2 days, after 3 days, saka mo gagawin yung kailangan? Brother, by the way, for your information, public interest, public awareness, recorded tayo. Puro sablay ka, brother, eh. O sabi mo, 2 to 3 days. O, nag-imbestiga ka ng araw na to, Yes. June 3. Eh, justified yung barangay. Tapos, sinintensyan mo siya. Anyway, wala ako sa position para sabihin na mali ang ginawa mo. Yes, sir. Nakikita ko lang yung ginawa mo. Yes, sir. Pero, dahil hindi pwedeng palampasin yung ganyang practice na sabi mo at fault siya. Siya lang tinikitan mo kasi siya ang mali. Sabi ko sa'yo kung may CCTV doon, meron. Yes, sir. Sabi mo, nag-request ka. According to you, sabi ng barangay official, 2 to 3 days. Wala nang footage. Wala na yung nakuha ng CCTV. So, very clear, brother. Wala naman tayong personal na sir. naging problema. Very clear, may lapses ka. Brother, may pagkukulang gusto ko ka. lang pong humingi ng isang clarification, sir. Mm. Regarding po, sir, sa sinasabi niya na na-stroke po siya dahil doon daw po sa sinabi mong side comment. Ang gusto ko lang pong i-clarify, sir, ang sinabi ko po sa kanya, during na tinikitan ko siya, pag natikitan ka, sir, yung lisensya mo, matutubos mo yan sa retention office ng Pasay. Pangalawa, hindi mo muna siya temporary matutubos kapag hindi mo na-settle yung liabilities mo sa other party. Pangatlo, sir, ang sabi ko po sa kanya, maaari po kayong sampahan ng demanda laban ng kabilang partido. Ganon din po sa inyo, pwede kayong magsampa ng demanda laban sa inyo. Sinabi niya na pwede kang magdemanda laban sa kabila? Sinabi ko Pagkamali sa po, online, sir. pagkamali daw po yung ano niya, sir. Pag Ayun. natalo po siya. Ganito, Ako, sir, brother, ha? Sir. Uulitin ko, ha? Colonel, hindi ko siya kilala. At kung ang pag-uusapan ay pagiging bias, dapat mas papaboran ko yung rider. Representative ako ng One Rider Party List, eh. Yes, sir. Pero sa ngalan ng public service, hindi ko pwedeng gawin yon. Yes, sir. Sabi mo, tinikitan mo siya Yes po. kasi at fault siya. Yes po. Hindi mo tinikitan ang rider dahil tama siya. Gusto mong sabihin biktima siya. Sabi ko sa'yo kung may CCTV footage, sabi mo may CCTV doon. Yes, sir. Sabi ko kung nagtrabaho ka, nagsecure ka. Wala na sir CCTV footage kasi 2 to 3 days. Ang ibig sabihin, may pagkukulang ka. Kasi umasa ka na tama yung iyong sentensya eh. Brother, pag investigador, wala ka sa posisyon magsintensya. O pagpalagay, nagkamali ka ng sentensya. Pero ginawa mo ang trabaho mo. Nag-request ka ng CCTV footage. Yung mali mo, pwede mo pang i-correct. Oh, pwede mo pang i-correct. Anyway, sa ngalan ng public service, magre-request ako sa inyo ng photocopy ng blatter.
at magpapail na lang kami ng demanda against you. Sige po, sir. Korte ang magsasabi. Kasi, kung titingnan natin, tumutugma, brother, yung claim niya na masyado niyang dinamdam na siya yung nabangga, siya yung tinikitan, pinaalis si rider. Pangalawa, yung sabi mo na kung hindi niya masettle si rider, hindi niya makukuha ang lisensya. Kaya masyadong masakit sa kalooban niya na siya ay nabangga, siya pa ang pagbabayarin, tapos kung hindi niya makuha yung lisensya, magugutom ang pamilya niya. Yun yung conclusion ko. Pero, korte pa rin ang mag-ano. Kaya, Colonel, brothers, wala namang masama sa request ko. Di ba? Yes, sir. Public document naman. Public document plus yung mga photocopy. Para kung sabihin ng korte, tama ang ginawa mo, well and good. Kung sinabi ng korte, may mali ka sa ginawa mo, harapin natin kung anong mangyayari. Magsasampa kami ng criminal at saka yung administrative case. Sa criminal, dahil sinintensyahan mo na siya, very clear. Na kaya mo siya tinikitan, siya ang mali. May mali. Hindi tama yun. Hindi naman tayo korte. Tapos, ano ang lapses mo, kapatid? Nag-asa ka doon sa iyong assessment, evaluation, ay samantalang makakatulong, brother, yung CCTV footage. Tayo, pare-parehong wala doon. Kaya lang, hindi naman kailangang napakatalino para mahimay-himay mo yung pangyayari. Ako naman, hindi maging bias para magdikta doon sa concerned party. No, magpapay lang kami ng criminal sa administrative complaint against your personnel, your investigator. At ito naman, wala tayong interest na manggipit o walang yain yung kapwa. Para lang ma-correct na malaman ng investigators natin na wala ka sa position magsintensya. Mas maganda pang ginawa mo, brother, yung rider at saka siya, inisyo mo ng ticket involve accident. Tapos sasabihin mo, brother, kung sa tingin mo ay tama ka, pwede kang magdemanda. Ikaw, brother, kung sa tingin mo tama ka, ikaw magdemanda, mag-usap kayo. Pero pinakamaganda, mag-usap na lang kayo. Sir, actually, sir, sinabi ko po sa kanila yun, sir. Brother, walang justification yung ginawa mo. Sinabi Na tinikitan mo siyang mag-isa. Doon pa lang, nagsintensya ka na In-apply ko po sa kanila yun, sir, na pwede kang mag-file ng demanda. Wala. Din, pwede ka rin mag-file. Sinabi mo yon. Pero yung pag-issue mo ng ticket sa isang party, nagsintensya ka na. Maliban doon sa aking conclusion, nagsalita ka at fault siya. Ang punto dito, totoo yung complaint niya sa office. Siya ang nabangga, siya ang tinikitan mo, siya ang pinagbabayad mo. Totoo yun. Lahat ng sasabihin niya, without bias, papaniwalaan mo. Bakit? Hindi niya tinikitan yung rider base sa pag-uusap natin, nabangga siya. Mabigat para sa kanya. Anyway, again, wala naman tayo sa posisyong manghusga Ang pinag-uusapan natin, binabase rin natin, brother, sa sagot niya. Kaya nga, ni-request ko, magkaharap-harap tayo. Ngayon, bakit big deal para sa akin to? Para ma-correct. Kasi, alam mo, pamilyado tayo Pag may problema ka, anong iniisip mo lagi? Pamilya Yes, wala akong concrete evidence na sabihin dahil sa ginawa ng investigator natin, kaya nangyari sa kanya. Pero pag lalawakan mo yung iyong assessment, pwede kang mag-conclude. Pwede nga. Pero kung ang tinikitan mo, brother, both sides, at hindi ka nagsalita nung ganun sa kanya, at kumuha ka ng CCTV footage, wala na akong masasabi. Ginampanan mo ng patas ang trabaho mo. Ganun lang kasimple. So again, by the way, ito ay hindi naman trabaho ng congressman. Nakikita ko lang yung katulad niya. Walang iba naman tutulong. Ay katulad niyan. Hindi siya nakakapaghanap buhay. 4 ang anak niya. Mabigat yan Yung bang taxi pinagawa? Opo, sir. Magkano ang gastos? Yun na, sir. Hindi pa sinasabi, sir. Kasi hindi pa ako nakakapasok doon, So sir. naturalmente, ang pagbabayarin ng may-ari ng taxi, ikaw. Opo, sir. Oh, Chinutin see? sa amin, sir. See? Kasi So, yung iba pa ang lang, gusto sir. natin, brother, naintindihan ko naman kayo, siyempre, tao ninyo yan Ang gusto lang natin, yung tamang trabaho, na walang napapahamak. Okay? So, yung report please lang.
Yes, sir. No? At magsasampa kami ng appropriate complaint against our investigator. Walang personalan. No? So again, salamat sa oras. Yes, sir. Thank you for hearing Yung, your side. yes, and ito, walang bias dito. Gusto lang natin ma-correct yung mali. Okay? Do all our best para sa Okay, katunayan, sige. sir. Sir, thank you very much. Okay, okay. Sir, Thank you. ito, pakukuha ko na agad to. Tapos, We'll take action namin agad. sila. Pag hawak na namin yung license, bigay na namin sa kanya. For the start. Brother Matt, pahingi akong 3,000. Hindi pa ito makakapaghanap buhay eh. Kami rin, sir, tutulong sa kanya. Sir. Wag na, ito na, mapapadami ang bigay ko. Ah, Sige, sir. hindi ako big time. Sige, kunin mo na. Hindi ako big time kapatid. Sa tulong. Naintindihan ko lang yung kalagayan niya na 4 anak, walang hanap buhay. Yes, sir. Sobrang hirap. Naintindihan namin, sir. Galing din ako kami. Buti sana kung ilang araw siyang walang hanap buhay pero hindi siya na-stroke eh. Yes, sir. Brother, walang personalan ha. Okay. Thank you po, sir. Oh, para lang may tama yung mali. Okay? Sir, thank you po. Ingat po kayo, sir. Thank you, sir. Baka malita po. Sir. 100 pesos per head yan ha. Basta sa tama lang tayo ha. Yes, sir. At pagka merong insidente na ganito, kamag-anak ko, kapamilya, barkada, kumpare, pag nag-name drop, huwag kayong matakot doon sa tama. Yes, sir. Brother, salamat! Yes, sir. Thank you po, sir. Safe travel, sir. Yes.